ambassador's hope no in Christ. Verse 1, no nana, basahon na to responsibly, then dunganan na to sa verse 10. Ingon dinhi, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, house not made with hands, eternal in the heavens. Verse 3, if so be that being clothed, we shall not be found naked. Verse 5, now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also given us the Spirit, or the earnest of the Spirit. Verse 6, verse 7, for we walk by faith and not by sight. Verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of him. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Dalaygon ng Ginoo sa iyang pulong, magampo sa ta. Ginoo, salamat sa kahigayunan karon na buntag. Masimba na mo ka, isip usa ka pamilya dinhi sa Bethel Baptist Church, together with our visitors and makaigsuunan nga nakabakasyon, joining us no sa among pagsimba karon na buntag. Dalaygon ka og among pagampo hatagi mig kaalam. Tuguting ang balaang espiritu makigstorya sa amo aron imong pulong magmapuslanon sa among kinabuhi. Kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. By the way, naay usa ka storya nga ako nabasa no 1994, no naay usa ka mass murder nga nahitabo sa Rwanda. And according sa story, for 100 days naay 800,000 civilians ang namatay. Imagine no? Duha ka tribes nag-away, no kanang 800,000 murag kaduhaon man tingali or katuluhon ang population sa Bukidnon. No 800,000 civilians tungod sa mass murder nga nahitabo. And usa sa ilahang nakita nga hinungdan makaigsuunan nganong niabot og 800,000 ka civilians ang namatay. Usa sa ilahang gibasol ang mga UN ambassadors. According sa story, sa gamay pa ang problema, no hunahuna nila na gitreat nila ang problem as kanang lightly ra ba? No wala nila hatag ang sakto na warnings, wala nila gi-relay ang mga informations na sakto, and that is why nibuto ang problema to the point nga nagsugod na og away, and within 100 days 800,000 people died. And unsa na siya sa atong kinabuhi isip mga anak sa Ginoo? No kun aton tanawon sa 2 Corinthians chapter 5, especially diha sa verse 20, unsa ingon diha? Sa verse 20, ingon niya, as Christians, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled. So gi-mention diha mga igsoon that as Christians, we are ambassadors of God. Muna dinhi sa atong wali karon nga buntag, akong gitaytulan, Heaven's ambassadors on earth. Ug naatay responsibilidad nga muhatag og warning, maghatag sa sakto nga mensahe sa mga tawo aron sila makaangkon kay Jesus. Kay kung dili nato himuon ang atong bahin, ang atong ministry, then moabot ang panahon mga kaigsuonan nga dili lang 800,000 ang mamatay. No akong gitanaw sa picture, no pila lang ka evangelical Christians no ang naa diha no sa survey. Billions of people will die. That is why as Christians, God is calling us to fulfill our duty.
And sa atong context mga kaigsuunan, isip mga anak sa Ginoo, as we fulfill our duty as God's ambassadors, usa sa mga encouragements diha ni Apostol Pablo, usa sa mga encouragements niya, usa sa mga hugot niya sa atong kinabuhi, sa atong pag-alagad sa Ginoo mao ni. Nung gahatag sa atong encouragements magpadayon, usa sa gahatag sa atong paglaom mao ni. We must fix our heart. We must fix our eyes on the hope of eternity. For as God's ambassadors, we represent a kingdom that never fades. We represent a kingdom, an eternal kingdom, nagiingon sa pulong sa Ginoo, dili gyud mawala. That is why, kung atong tanawon sa passage mga kaigsuunan, especially sa verse 1, gisugdan ni Apostol Pablo kini siya nga mensahe by saying, for we know. No kini nga kingdom, kini nga kaluwasan, ingon sa pulong sa Ginoo, dili ni siya istorya lang. Busa nagsugod si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 sa usa ka declaration with a certainty. Ingon niya, for we know that if our earthly house, this tent is destroyed, we have a building from God. As I've said, it is a declaration of certainty. No dili ni chismis. No dili ni istorya-istorya lang. Gani gi-mention ni Apostol Pablo, kabalo na ta ani. Busa gapadayon ta og ato ning ginasangyaw sa uban tungod kay kini nga saad gikan sa Ginoo tinuod. And by the way, speaking of certainty, no kita na mga tao na magitay pagka sigurista, no? Di ta gusto mo apil sa usa ka butang na kung dili ta siguro. No, dili ta gusto mag-invest kung dili sigurado. No, di ta gusto mo adto sa usa ka butang na dili ta sigurado because gusto ta sigurado gyud sa atong kinabuhi. And I believe one of the most important aspects of life as people, especially as Christians, is knowing especially the future. And sometimes people are often determined to know kung unsa ang mahitabo sa kaugmaon. And na ako'y mga rason nga gibutang di ano, I know, maybe sa inyuhan na pa mo yung mga reasons na mahibaluan or ma-share. Nganong ang tao gusto gid siya or determined siya nga mahitabo or gusto niya mahibaluan unsay mahitabo ugma. Unsay mahitabo sa kaugmaon, no? Maybe one of the reasons diha is the desire for control. Kung kabalo kag unsay mahitabo ugma, unsay mahitabo sunod adlaw, so pwede nimo makontrol ang imong sirkumstansya. So pwede nimo malikayan ang usa ka butang na makita nimo in the future magresulta siya problema sa imong kinabuhi. Second is the fear of the unknown. So na kay kahadlok kung dili ka kabalo unsay mahitabo ugma, so kung kabalo ka sa mahitabo ugma, mawala na siya nga kahadlok. And also naapod siya epekto sa atong decision making. That is why understanding the future outcomes can help individuals make informed choices about maybe their careers, relationships, even decision making sa atong finances, or uban pa ng mga areas sa atong kinabuhi. Or kung kabalo ka unsay mahitabo ugma, then naa kay paglaom sa usa ka mas maayo no nga kaugmaon. And also lastly, maybe one of the reasons is avoiding regret. So tungod kay naa makahimo kag sakto nga mga decisions, no kung naaman kay mahaya ng mga decisions ginagmay lang or kaha wala gyud. Di ba kay makahimo man kag sakto ng mga decisions sa imong kinabuhi. And because of that, tungod sa ang tao determined, gusto siya nga mahibaluan ang iyang kaugmaon usahay, ang problema lang sayop na mga tao atong ginaduulan. And gani as I've said, no, usahay willing ang tao mo sakripisyo o usa ka butang or maybe resources para lang gyud mahibaluan niya unsay mahitabo ugma. Ako ay usa ka storya nga nabasa about si John. Okay, si John usa ka successful na businessman. And tungod kay nahadlok siya nga mawala iyahang siyempre na tukod na business or kaha iyahang resources nga natigom. So niabot ang kahadlok sa iyahang kinabuhi. So unsa iyahang gibuhat? Niadto siya og mananagna no kay known nga usa ka babayi sa ilang lugar nga mananagna, fortune teller. Na ang problema lang
No, kay kana siya na fortune teller, kada meeting nimo sa iyaha, ay imong bayran is $50,000. Grabe no? Kay ilado lagi. No, ingon sa uban nga ayaw adto diha kay scam na. Pero kay tungod lagi siyang kahadlok, determined kay siya, and he was willing to sacrifice $50,000 per meeting. And tinuod, nag-adto siya dito, pag-abot dayon, giingnan siya sa fortune teller. Ingon niya, John, after 3 years, malugi imong business. Okay? Kung sa kuan pa, sa ato pa nga pagstorya, mapobre ka. Pero after that, maka-recover ka balik o mubalik ka sa pagkadato. And tungod siyang kahadlok, so daghan siya mga decisions na gidabuhat, para lang gyud makalikay siya ana. Pero ang problema, nahitabo gyud iyang gikahadlukan. After 3 years, nalugi gyud iyang negosyo. Kay ingon ta nga napobre siya. Pero kung inyong tanawon, usa sa mga hinungdan sa iyang pagkalugi tungod sa iyang mga bayad sa fortune teller. Imagine no, $50,000 per meeting. So naskaman gid siya. And as I've said mga igsoon, curiosity about the future is natural. Isip tawo. And maybe even Christians, ay mga panahon sa atong kinabuhi nga curious ta kung sa ang pwede mahitabo ugma. Pero hinumduman nato as Christians, we don't need to engage in black magic para makaingon ta na natay kasiguruhan sa atong kaugmaon. Because according to our passage, gisiguro diha ni Apostol Pablo that as Christians, our future is safe and certain sa kamot sa Ginoo. Natay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Dili na kinahanglan nga muadto ta og fortune teller. Dili na kinahanglan nga musalig ta sa astrology or kanang gitawag nila nga zodiac signs. So kinayo ba na isulti nila nga mao ni imong future tungod kay mao ni imong zodiac signs. Di ba? Or kanang puruma sa stars. Or kaha makaingon ang uban nga mudato ka kay mao ni imong damgo. Di ba? Naapay, I don't know, sorry sa mga gakaon. Ingon pa nila, kung makadamgo daw kag nagkumot kag kanang hugaw, ingon nila mudato daw ka kay kwarta daw na, di ba? Daghan tag mga tuo-tuo ba? No? Mga igsoon, dili na kinahanglan because according to our passage, especially gi-assure ta din ni Apostol Pablo, yes, it's natural to be curious about the future, but si Apostol Pablo mga igsoon, ayaw i-rely ang imong kaugmaon sa black magic, sa zodiac signs, sa mga damgo. But ingon sa Bible, gi-declare na diha. Busa ingon ni Apostol Pablo diha, for we know that our future is bright in God's hands. And as God's ambassadors mga kaigsuunan, especially sa atong context, nganong kinahanglan, nganong gi-assure ta ni Apostol Pablo mahitungod sa atong ugma? Nganong kaha? Kung atong tanawon sa context, not just in chapter 5, but even in previous chapter mga kaigsuunan, nag-record diha sa Apostol Pablo sa mga kalisod, mga pag-antos nga mahitabo or moabot sa atong kinabuhi as we fulfill our ministry as God's ambassadors. Kung intentional ka sa imong pag-alhagad sa Ginoo, gi-emphasize diha ni Apostol Pablo nga naa kay kalisod, naa kay mga kasakit, mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Busa kung naton tanawon diha sa 2 Corinthians chapter 4, gisugdan diha ni Apostol Pablo ang declaration, ingon niya, therefore seeing we have this ministry. As Christian, naa kay ministry. Kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, naa kay ministry. Ug usa sa mga ministries na gihatag sa Ginoo sa imuha is ang pagsangyaw sa maayong balita sa uban. And our call to become disciples and making disciples. Kaya ingon diha, as we have received mercy, naa kay ministry, and as you fulfill your ministry, ingon diha ni Apostol Pablo, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Kung sa pa yung mga, by the way, sa 2 Corinthians chapter 4 lang na siya, gikuha na kong uban ng mga experiences ni Apostol Pablo, kung aton tanawon sa context sa 2 Corinthians, ingon diha no sa 2 Corinthians chapter 11,
because of beatings, no, because of ng persecutions, ingon niya diha dawat ko 39 kasamad sa akong fellow Jews. Ingon pa diha, I am beaten with rods, imprisonments for his faith, stoned and left for dead in Lystra. No, shipwrecks, physical weakness. Ug sa akong pag-alagad sa Ginoo, nakadawat ko or naka-experience ko og kagutom, kauhaw. And sa uban nga mga passages gi-mention niya dangers he faced from rivers, robbers, and ingon diha his own labor and fatigue, cold and nakedness, physical persecution, and even threats. No, sa iyang pag-alagad sa Ginoo, nakadawat siya ana. And that is why sa pagtuon ako ani ba, no, as the Apostle Paul reminds us no sa iyang ministry, nakapamalandong ko nga para sa ako no personally sa akong pag-alagad sa Ginoo, no, Apostol Pablo, grabe ang experience. Or basin sa ato karon makaingon ta nga napagid ka ako sa ministry nga no comfortable kay akong kinabuhi. Kaya ingon ni Apostol Pablo diha, as you become intentional sa imong pag-alagad sa Ginoo, fulfilling your ministries, daghan kag mga kalisod, daghan kag mga challenges, and even sometimes sleepless nights, hungers, challenges, persecutions sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ug sa imong personal na kinabuhi karon unsa na imong ginaagian sama kang Apostol Pablo? But ingon ni Apostol Pablo diha pag-abot sa verse 17 to 18. After reminding us of our afflictions, persecutions, challenges, and sufferings, ingon ni Apostol Pablo diha, for our light afflictions, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, because we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, temporary, but the things that are unseen are eternal. Busa ingon dayon ni Apostol Pablo diha no pag-abot sa verse 1 sa chapter 5, for we know, dili ni bag-o sa ato. Many times tudlo na ni sa ato o gi-declare na ni Apostol Pablo with certainty, mahitabo gyud ni. Ingon niya, for we know. And after mentioning those afflictions, ingon niya that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house made with hands, eternal with the heavens. No, gikuha na ko ang gisulti sa uban nga translation, especially sa ESV. Ang gigamit niya dito nga pulong, ingon niya, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house made with hands. Not made with hands, eternal in the heavens. Nung anong kanina mga pagsulay, dili ni siya mulungtad? Kaya gani, ang atong kinabuhi daw sa kalibutan, gipakasama diha sa tent. By the way, kanang tent diha, ga-refer si Apostol Pablo sa atong physical body. I know, dili siya bago sa tua. By the way, si Apostol Pablo, nakasulti siya ana, naka-declare siya ana. Because remember, Paul was a tent maker. Wanang usa sa iyaha mga businesses, di ba? Gigamit, kaya siyempre, self-support man siya. Gapanghimo siya og tent, og iyahang ginabaligya. And as a tent maker, ingon niya, gipakasama na iyang kinabuhi, iyang physical life sa usa ka tent. By the way, kung usually sa una kung mag-KC conference, di ba, usa sa mga butang atong ginabuhat gahimot. Nganong tent ka? Usa sa mga excitements, especially sa mga batanon kaning mga outing, di ba, camping. Kung maghimo kag tent, dili magyud ka, di ba, kisay nakapuyo na magitag tent din unsay ginabuhat ato nganong tent atong dili man ta mo puyo diha lifetime. Diba? Kesik, for example, 3 nights, 4 nights, maybe pinakataas nga panahon nga magpuyo ka sa isa ka tent. So, ang imong ang point niya mauni, ang tent is temporary. Ang tent, dili gyud inaana ka nindot. Or bisan pag makapalit kag nindot kay nga tent, mabot yan ang panahon, maguba na. Madhaot na. Diba? Bisan kung sa pa na siya kamahalon.
And that is why ang point ni Apostol Pablo gipakasama niya ang atong lawas, this earthly house sa usa ka tent. It means that this life is temporary. Temporary lang ang atong kinabuhi. Bisag unsa pa imong achievements, bisag unsa pa kamahalon nga mga decorations ibutang sa imong lawas. Og sa context, bisag unsa pa imong kalisod na ginaagian sa pag-alagad sa Ginoo karon as you fulfill your ministry, katutanan lumalabay ra to siya. Because this is just a tent. Moabot gid ang panahon makaigsuonan. Nga kana nga tent hipuson. By the way, ang gigamit diha sa passage is destroyed. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, and kanang word nga destroy diha means to loosen thoroughly. And amazing kayo kay kanang word na destroy diha, same word na gigamit ni Apostol Pablo in 2 Timothy chapter 4 verse 6. Kanang word diha, nagsulti siya mahitungod siyang kamatayon. Ingon niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Same word sa original. That is why ang word na destroy diha, it doesn't mean nga mawala gyud. But to loosen, naghipos ka. It is a departure. Ngano mag-depart ka? Tungod kay naa kay mas nindot. Diba? Naa kay mas nindot nga balhinan. Diba? Sama sa kanabitang magkasik. Pag muuli na gani, manghipos sa among tent, ang uban maybe excited na muuli sa balay kay makatulog o lami nga tulugan, no? Kay dili biya kay comfortable kung naa ka sa tent. And mo ni yung point ni Apostol Pablo kanang word nga destroyed na iyang gigamit. It doesn't mean nga mawala, but it is just a transfer. Nang hipos ka kay para mas mag-transfer ka sa usa ka mas nindot nga lugar, and that's the idea. Nag-emphasize din ni Apostol Pablo. Busa pag-abot diha sa next na verse. And I just want to remind everyone, naingon diha, na kung gibutang, death is not the end. Ang kamatayon, mga kaigsunan, that is why ang gigamit niya diha, transfer, departure, because death is not the end for Christians, but a doorway to a glorious new beginning, where God's children leave the temporal for the eternal, the broken for the perfected, and the earthly for the heavenly. It is an everlasting dwelling in the presence of God, where beauty and joy never fade. And are you excited, mga kaigsuonan? Ada ka kasiguruhan nagihatag sa Ginoo? And that is why na yung mga quotes na ako nabasa, ingon nila, for the Christian, death is not a period. Death is not a period but a comma. A transition into the eternal joy of God's presence. The grave is not our destination. The grave is not our final destination. It is the gateway to the eternal home Christ has prepared for us. Busa nag-mention diha sa next part si Apostol Pablo sa verse 1, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building. We have a building from God, a house not made with hands, and ingon niya eternal, that is not temporary, that is eternal in the heavens. Ngano maigsunan? Because according to Philippians chapter 3 verse 20 to 21, as Christians, our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, who will change this corruptible body, this temporal body, like unto his glorious body, by the power that enables him even to subject all things to himself. Ug mo na ang panahon, mga kaigsuonan, kung gaalagad kas Ginoo karon, daghan ka mga kalisod nga ginaagian, daghan ka mga sakit-sakit na ginaagian, maabot ang panahon na mawala na. Because God promised not just about the third heaven, the literal place, but God promised a new body. Ug man ang usa sa mga emphasis ni Apostol Pablo diha, we have a building, we have this resurrected body na giandam sa Ginoo para sa tuwa. Busa pag-abot sa verse 2, ingon ni Apostol Pablo diha, for in this tent we groan. Samtang napataan nga lawas, we groan. Daghan tag mga kasakit. But sa next part, ingon niya, longing to put on our heavenly dwelling. Unsay point ni Apostol Pablo kanang word na longing diha? Ang point ni Paul, mga kaigsuonan, mao ni, in this life we groan, we suffer,
We experience different challenges. But in this life, we groan. But as Christians, mauni, we groan with hope. We groan with hope. Busa ang gigamit diha nga word longing. Diba kung na kayo mga kalisod, sa'yo makaingon ta kanusa man ni magundang, pero pasalamat ta sa Ginoo. Diba kay bisag naa kas kasakit karon, na i-promise ang Ginoo nga eternity. Ug mao na we long to put on our heavenly groaning or dwelling. That is why as Christians we groan, but we groan with hope. Sama sa usa ka runner. Grabe na mga preparations sa iyang gibuhat. Okay? 1 month, 5 months, or maybe years, gamit niya sa iyang preparations, and sa panahon nga nag-appeal siya og lumba, di ba naningkamot siya? Di ba sa pagdagan kay nganuman, kabalo siya nga naay goal. Naay destination. And that is also true sa atong kinabuhi as Christians. I don't know sa atong mga pagsulay nga ginagian, pero nganong gapadayon ta? Nganong ga-move forward ta? Because we have hope. We have this promise, an eternity, an eternal rewards. Ug nganong mahitabo gyud na mga kaigsunan? Nganong mahitabo na? Nganong makasalig ta nga mahitabo gyud ni? Because according to verse 5, He who has prepared us for this very thing is God. Ang nag-andam ani mga kaigsunan, dili si pastor. Di ba? Ang nagsaad ani dili ra si pastor. Dili akong Bible study leader. Ang nagsaad ani ug ang nag-andam ani ang Ginoo gyud. Ug ang Ginoo nga nag-andam ani ingon sa Bible dili gyud mamakak. Mahitabo gid ni mga kaigsunan ug naay garantiya nga iyang gihatag. Nga mahitabo gid ni gibili niya sa imuha, and that is the Holy Spirit. Muna kung ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, bayad sa atong sala. Ang iyang resurrection, resibo. Diba mo na ingon sa mga Bible scholars, ang kamatayon ni Jesus dito sa cross, bayad sa atong sala. Ang iyang pagkabanhaw, resibo. Resibo, nga tinuod yun iyang gibayran. And yet naapa sa another guarantee, nga iyang mga saad sa iyang pulong mahitabo, and that is the indwelling presence of the Holy Spirit. And that is why as Christians, are you assured? Ikaw nga naa dinhi karon, are you assured of your personal relationship with God? Makaingon baka ka nga Holy Spirit na sa imuha? Then, you have this promise. You have this guarantee makaigsunan. Nga moabot ang panahon, kuhaon ka sa Ginoo, and you will experience the blessing of eternity. That is why si Charles Spurgeon, ingon niya, the God who made the promise will keep it. The Spirit who sealed the promise will fulfill it. And our eternal inheritance is secure because God cannot lie. And ingon ni Tozer, eternity is not secured by our own efforts. Kaya kung ang eternity mga igsoon, masecure na to sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, then I don't know. Kung sa kay paglaom. Kana nga paglaom, wala-wala na. Diba? But ingon ni Tozer, our eternity is not secured by our own efforts, but by the one who promised. And the Spirit within us is the down payment of heaven's glory. And tungod ana nga makamatuoran, unsa ang mga lessons nga ato makuha makaigsuunan? Isip pahinumdom sa pulong sa Ginoo pinagi kang Apostol Pablo, unsa ang mga lessons diya nga ato makuha? Base sa kasiguruhan kay sa eternity and assurance ni Apostol Pablo. No naipipila lang no nga akong gibutang diha no nga mga lessons, encouragement sa atong tanan. Una sa tanan mao ni, having an assurance of an eternal dwelling must teach us to recognize that life on earth is temporary. And tungod kay atong kinabuhi sa kalibutan is temporary, then we must invest on what is eternal. We must live in our present time. Temporaryo lang yun ang tanan. Bisag unsa pa na nga success. Bisag pila pa na ka-milyon sa imong matigom, temporaryo lang na. Mabot yun ang panahon nga imo nang biyaan.
Kaya na usa ka pastor ba nagsulti, maabot ang panahon nga mobalik si Jesus during the tribulation period. Ang imuhang gi-invest sa kalibutan, imuhang gitigom or gihimo nga balay sa taas nga panahon, imuhang mansion ang mag-enjoy kay unbeliever. Kaya nga naman, gibiyaan naman nimo during the tribulation period. Di ba? Kaya gi-rapture naman ka. I'm not saying nga dili na ka mag-invest og nindot nga balay. Praise God, enjoy na. Enjoy na siya nga mga blessings nimo, mga temporaryo na mga blessings. But remember, anytime biyaan mo na. That is why, recognize that your life on earth is temporary and invest on what is eternal. Live your life today with eternity in your mind. With eternity. And not just to invest on what is eternal, but let the hope of a glorified body encourage us in times of physical or emotional struggle. I don't know sa imo ang personal na mga struggles karon sa pag-alagad sa Ginoo. As you become intentional sa imong pag-alagad sa Ginoo karon, daghan ta ginagian mga financial problems nato. Okay, relationship problems. I don't know unsang mga sakit-sakit no nga imong ginagian sa imong pag-alagad sa Ginoo, and even sa imong pagdala sa imong pamilya sa pag-alagad sa Ginoo. But I hope makaigsuonan nga ang assurance na gi-emphasize din ni Apostol Pablo about a glorified body and about eternity must encourage us to move forward kay naatay goal, naatay destination. And ma-enjoy nato na makaigsuonan mo abot ang panahon sa grasya sa Ginoo. And thirdly, our earthly sufferings must point us to our eternal Creator. Ngano man, hinumduman na ito mga igsuunan that our longing for heavenly dwelling, di ba kung nakas mga pagsulay, nagipanahon sa imong kinabuhi nga magunahuna kag kano sa pa ni maundang no? Usually kung naatas mga pagsulay mo na ingon ba itaw nila no, bisag unsa kagahis kasing-kasing sa tao, pag naas ka lisod makahinumdum gyud og Ginoo. Di ba? And that is also true kay ngano man, our longing for heavenly dwelling is rooted for God's design or on God's design. Busa ingon sa Ecclesiastes mga igsuunan, He has made everything beautiful in His time, and He has also set eternity in human's heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning. No statement ni King Solomon diha that God has set eternity in human heart. And that is why even our groanings, our sufferings makaigsuunan must point us to God. Busa-usa sa mga handom sa pulong sa Ginoo kung naa kay mga pagsulay nga ginaagian sa kinabuhi, it must point you to your Creator. And that is why pursue intimate relationship with God in your sufferings. Because God has set eternity in human heart. And that is why usa ka pangutana sa atong tanan even sa ako karon nga buntag, are you preparing yourself for that heavenly home by pursuing an intimate relationship with God now? Are you experiencing that glimpse of eternity by pursuing an intimate relationship with God? Usa na usa ka alagad sa Ginoo iyang ngalan sa C.S. Lewis, singon niya, if I find myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. I was made for another world. Dili ni ang hangtod sa hangtod na puloy-anan nako. I was made for another world. And because of these assurances, also I challenge the Apostle Pablo. Ingon niya, as Christians, ingon niya, walk by faith and not by sight. Ma-enjoy nimo niya kamatuoran. Ingon sa pulong sa Ginoo by walking by faith. Usa gi-declare niya diha no sa verses 6 to 7. Walk by faith and not by the way, when it comes to faith, dili na siya bag-o. Gikuha na ko ang usa ka simple nga definition sa faith, mao ni ang gihatag. Faith is trusting in God and His promises. Kay tinuod kani bitaw nga assurances,
Kini nga saad kinahanglan kag pagtuo ani. Wala man ta kitag langit. Wala man ta kitag langit, wala pa man ta kitag kanang glorified body, di pa nato na makita. Pero kabaluta nga tinuod ni. Kaya nga naman gisultis pulong sa Ginoo. And kinahanglan ang pagtuo mga igsoon. And ma-apply nato ni sa atong kinabuhi by faith. Busa ingon ni Apostol Pablo diha, walk by faith and not by sight. Because faith is trusting God and His promises even when we cannot see the full picture. Busa gi-define sa Hebrews chapter 11 ang faith diha sa verse 1. Ingon niya, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa NASB iyang gigamit, faith is the assurance of things hoped for, being convinced of things not seen. Wala nimo nakita, wala pa gid nimo literally na eksperyensyahan, pero kabalo ka nga mahitabo ni tungod kay saad sa Ginoo gisaligan nimo yang saad. Busa ingon ni Matthew Henry, ingon niya, faith and hope go together. And the same things are the object of our hope, are the object of our faith. And ingon niya, it is a firm persuasion, an expectation that God will perform all that He has promised to us in Christ. And this persuasion is strong, that it gives the soul possession of those things. And ingon niya, believers in the exercise of faith are filled with joy unspeakable and full of glory. Christ dwells in the soul by faith, and the soul is filled with the fullness of God. That soul who lives by faith is filled with the fullness of God. Busa sa Bible, especially in Hebrews chapter 11, gi-mention diha ang mga tao nga nagkinabuhi sa pagtuo. No, na-mention ako ni last time sa akong wali, no? Gi-mention diha ilaha mga kalisod na ginaagian, no? Tortured, scourgings, imprisoned, napay ilang kamatayon sa unang apikaso nimong lawas, buhi ka, di ba? No, daghan kay ang gigamit diha torment, dili may itsura ng mga persecutions or torments sa ilang pag-alagad sa Ginoo. And even si Tacitus nga nakakita gyud literally sa persecution during the Roman government, ingon niya, mockery of every sort was added to their deaths. Covered with skins of beasts, they were torn by dogs, perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt to serve as a nightly illumination when daylight had expired. Kung ano, nakapadayon sila. So, sa ato karon, ato mga ibutan nato challenges ras pag-alagad, layo ra kay sa ilaha. Saya mga dag-om lang ginagmay, di ba? Taligsik, ulan. Ila sa una, between life and death yun. Kung ano, nakapadayon sila. Ingon sa Hebrews mga igsoon, by declaring those circumstances, sufferings, nagingon dayon siya diha sa Hebrews chapter 11, verses 13 to 16. Ingon niya, all these people will still living by faith when they died. They did not receive the things promised. Wala nila nadawat sa ilang panahon ang mga gisaad sa pulong sa Ginoo. They only saw them and welcomed them from distance, admitting sa ilang panglantaw, sa ilang perspective, sa ilang Christian life, sa ilang panahon, in spite sa ilang kalisod, ingon diha, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Tent lang ni, temporary lang ni. Kaya nga naman, ingon diha sa next part, instead, they were longing for a better country, a heavenly one. They were looking to that heavenly city prepared by God. That is why mga igsoon, Christian faith is not blind. When it comes to Christian faith, mga igsoon, it is not blind, but grounded in the truths of Scripture and the promises of God. Bisan dili nato nakikita, dili nato mahibaluan ang umaabot. Bisag daghan bagyo nga moabot sa imong kinabuhi, nagapadayon ka. Kinaa may radar sama sa barko, di ba? Ano, bisag kusog kayo ang mga balod or kusog ang bagyo, dili makita ang unahan. Pero nganong nakapadayon, nakaabot gyapon sa destination, kinaa may radar. Ug ang pulong sa Ginoo, ang mga saad sa Ginoo makigsuunan mo na atong radar. Mo na atong giya. Bisan dili klaro sa atong unahan. Diba? Tungod sa atong mga kalisod, mga pagsulay nga ginagian sa kinabuhi.
makapadayon ta. Because we have hope. We have promises from God. We have His Word. Nga atong radar sa kinabuhi. And that is why as a result, we can live in obedience. Even if circumstances or even the commands of God are tough. Bisag lisod. Pero atong ginahimo, galagad ta padayon because of faith. Ano sa ganito sa mga blessings diya? By the way, usay pinaka makaingon ta nga pinaka gikahadlukan sa daghan nga mga tawo. Di ba kamatayon? Kamatayon. Nagisgot si Apostol Pablo diya, even kamatayon ingon niya dili niya kahadlukan because we have that courage magigsunan in facing death. Sa ingon ni Apostol Pablo diya, absent from this body, present with the Lord. Ingon din ni Apostol Pablo, kung inyong tanawon sa context, gusto na maging ko maging present with the Lord, pero napa ko'y ministry karon. Mas bugat unta nga gusto na ko dito sa langit. Kaya imagine, kung inyong tanawon to yung mga giagian, huwag sa ako lang, gusto na ko. Na makiguban sa Ginoo, pero karon napa ko'y ministry. Daghan pa mga tao nga walay Kristo sa ilang kinabuhi. Ambasador ko sa Ginoo karon, daghan pa ang mga kinahanglan sang yawan. Busa, mas gipili na ko nga magpabilin. Because still I have this ministry. Pero kung maabot ang panahon nga mamatay ko, okay lang. Because I know that I will be with the Lord. And like Paul, because of this assurance, mga igsunan, we have this courage in facing even death. And because of that assurance, we can live our lives with focus, moving forward towards our goal. Makakinabuhi ta mga igsuon nga na-focus, moving forward sa atong pag-alagad sa Ginoo. Busa ingon na niya diha sa verses 9 to 10 and last verses ingon niya, so sa goal nako, mo niya ang akong goal nga ginapaningkamutan na ma-fulfill nako, we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Because maabot ang panahon mga kaigsuunan that we must all appear before the judgment seat of Christ. By the way, kanang judgment seat of Christ, dili ni siya judgment sa mga unbelievers ha. Ang judgment seat of Christ, judgment ni sa mga Christians, it is a rewarding. Dili ni panahon nga hukman ka kay para magpaingon ka sa impyerno. No, kanang nga judgment is white throne judgment after millennium. But after the rapture will be the judgment seat of Christ. It is a day of rewarding. It is a day of rewarding. And maabot ang panahon, sa panahon nga mabalik si Jesus, I will face the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether it is good or bad. That is why ang challenge sa atong tanan karon na buntag, set your heart and mind on things above. Live your life on earth with eternity in your mind. And mahitabo lang na mga igsuon by faith. Prioritize eternal investments. Maintain hope in trials. Live with purpose and courage. Pursue holiness and godliness. And most of all, as God's ambassador, evangelize and encourage others with a promise of heaven. With a promise of heaven. As I end, mga igsuuna, na ako'y nabasa na usa ka storya. Sa tuig daw 1859, na usa ka ship nga naglayag paingon sa England gikan sa Australia. And samtang naa daw sila sa coast of Wales, na ibagyo nag-abot. And naunlod gyud ang barko. Okay? And tungod ana, ang mga tawo, so siyempre katong mga kahoy or mga butang pwede nila sakyan mo ilang gigamit. So kung magpabilin sila diha, bisan pag nakasakay sila sa butang nato kanang kahoy or nakalutaw sila, kung di sila makaadtos sa kilid sa sa dagat, mamatay gyapon sila. And praise God, kay samtang naa sila sa sitwasyon, nakakita sila og sa tawag ana lighthouse. So katong mga nakakita sa lighthouse, sige sila kuan, motong gihimo nila na goal nga makaabot sila didto. So sige sila langoy, di ba? And praise God.
uban sa ilaha. Katong mga although daghan namatay. Pero katong mga nakakita sa lighthouse ug ilahang gisundan, nakasurvive sila. Nakasurvive sila. And that lighthouse reminds us that the promise of eternity, as our guiding light, assures us mga kaigsuunan that no matter how strong the storms, God has prepared a place of eternal rest for us. Busa ingon niya in John chapter 14 verse 2, in my Father's house are many mansions, many rooms, by the way, sa original rooms, dwelling places. Ano ingon niya sa Philippians 3, this corruptible body will be changed to incorruptible. And that is why, as Christians, when you are discouraged, when I am discouraged, mga kaigsunan, it is a good reminder for me to remember that our eternity is secure in Christ. And let this assurance give you the strength maghatag sa imong kusog sa pag-atubang sa mga pagsulay nagaabot sa imong kinabuhi. Maghatag sa imong paglaom. It helps you moving forward and fulfill your ministry as God's ambassadors on earth. Magampo ta Ginoo, salamat sa imong pulong nga amo natun-an karon nga buntag. Panalangin ni kadto na mga kamatuoran sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntag sa aton tanan. Magaampo ta.